Magandang araw sa inyong lahat. Bilang inyong Pangulo, tungkulin kong magsalita tungkol sa isang problemang matagal nang sumisira sa kinabukasan ng ating bayan, ang korupsyon. Hindi na nagbago ang isyong ito. Sa katunayan, sa tuwing magbubukas tayo ng telebisyon, na ito ang halos laman ng mga balita. Patuloy pa rin ang pag-angat ng bilang ng mga kasong may kinalaman sa maling paggamit ng pondo ng bayan. At bawat pisong nawawala, bawat proyektong hindi natatapos ay katumbas ng pagkain, edukasyon at oportunidad na inaagaw mula sa mga mahihirap. Habang may mga opisyal na nagpapakasasal sa pondo ng bayan, may 17.5 milyong Pilipino ang itinuturing na mahirap. 63% ng mga pamilya ang nagsasabing sila ay mahirap pa rin. Sa merkado ng trabaho noong 2024, bumaba ang antas ng kawalan ng trabaho. Ayon sa PSA, ang unemployment rate para sa 2024 ay 3.8%, pinakamababa mula pa noong 2005. Sa usapin ng korupsyon, ayon sa Transparency International or TI, sa 2024, ang Corruption Perceptions Index or CPI ng Pilipinas ay 33/100 at ang bansa ay nasa ika-114 sa 180 bansa na nagpapahiwatig na mataas na antas ng perceived corruption. Ngunit hindi ako narito upang magturo lamang ng mali. Narito ako upang maglatag ng solusyon. Bilang inyong Pangulo, narito ako ang 3 hakbang na aking ipatutupad upang labanan ang korupsyon at iangat ang kabuhayan ng mahihirap. Isang bagong antas ng total transparency sa pamahalaan. Lahat ng proyekto ng gobyerno mula sa barangay hanggang sa pambansa ay ilalagay sa isang online public dashboard na makikita ng lahat. Sino ang nananalo sa bidding? Magkano ang pondo? Kailan matatapos? Walang lihim, walang lusot. Matinding parusa sa tiwali at gantimpala sa tapat. Hindi na sapat ang paalala, hindi na sapat ang sermon, kailangan ng aksyon. Ang sino mang opisyal na mapatunayan nagnanakaw sa taong bayan ay agad natatanggalin sa posisyon, kakasuhan at pagbabawalan sa alinmang posisyon sa gobyerno. At upang hikayatin ang katapatan, magkaroon din ng integrity reward system para sa mga empleyadong nagpapanatili na malinis ang serbisyo. Diretso at mabilis na serbisyo para sa mga mahihirap. Ang perang dapat napupunta sa bulsa ng tiwali ay ilalaan sa libreng primary healthcare, scholarship, at microloans para sa maliliit na negosyo. Dahil kapag natuwid ang pamamahala, tuwid din ang pag-agos ng oportunidad patungo sa mga mas nangangailangan. Mga kababayan, kung nais nating umangat ang mga mahihirap, kailangang wakasan ang kaaway ng ating bansa, ang korupsyon. Hindi madali ang laban, ngunit sa tulong ng mga mamamayan, posible. Sama-sama nating sabihin, tama na, sobra na, para sa may hirap, para sa bayan, para sa kinabukasan. Maraming salamat po.